Okay, sir, magandang hapon po. Pakilala lang po tayo sa ating mga kababayan ngayon. At ano po ang organisasyon na kinabibilangan at kayo po ba ay tumatakbo ngayong darating na May 2025 election? Go ahead, sir. Mabuhay ang Pilipinas. Ako si Felipe Montealto Jr., isang senatoriable at currently classified as an aspirant para sa 2025 national and local elections. Tumatakbo po ako bilang independent for these coming elections. I am from Iloilo and I have filed already my certificate of candidacy noong first day, October 1, 2024 sa Manila Hotel, the 10th City. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon, sino po kayo para po makilala kayo ng taong bayan? Isa po akong corporate executive at law office manager. Kasalukuyang on leave. I'm pursuing my law Juris Doctor degree from the Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga. Nagtapos rin po ako ng aking sertipiko sa paralegal sa Universidad ng Pilipinas, Sentro ng Batas. Ito po ang aking qualifications. Conferred din po ako ng honorary degree sa Public Policy and Administration, Ecclesiastical Law at Humanities. Yun po ang naging aking qualifications naman sa aking buhay bilang tao. Nanginimbihan din po ako sa simbahan bilang former seminarian. I am part of the Bishops' Businessmen's Conference for Human Development. Ito po ang forerunner organization ng NAMFREL noong araw. Ito ay alyansa ng mga obispo at ng mga malalaking negosyante. At I have been part and been appointed as the liaison of the bishop during such time before the pandemic. Nagkaroon din po ako ng mga advocacies tulad ng consultant po ako ng isang Tricycle Operators Drivers Association sa Novaliches, particularly sa Greenfields 1. At ang aking pong background ay makakatulong po sa aking minimithi bilang aspirant sa Senado this coming 2025. Okay. Bakit niyo po naisipan na tumakbo bilang senador? This is kumbaga hindi po biro ang inyong tinatakbo. Ano po ang nagtulak sa inyo? Napakagandang tanong po ito at marami nga din nagtanong mula sa aking pamilya, mga kaibigan, kaklase at mga kasamahan sa trabaho. Ngunit ang puso ko at ang competence na tumulong sa ating bansa, we have seen a myriad of issues. We have seen a lot of graft and corruptions hounding our government. And this is the time that I can offer myself again to the Filipino people para naman sa tunay na pagbabago. Yun po ang motivation ko po na maging isang senador at ang first step po noon ay magpahalal bilang senador para makapagbigay po tayo ng kaukulang pagbabago sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan. Ano po ang partikular na mga batas na naiisip ninyo na dapat gawin considering na sa kasalukuyan po ang estado po ng kalagayan ng ating mga kababayan, tayo mismo ay umaaray na sa napakataas na halaga ng bilihin, maging ang mga public utilities po natin, kuryente, tubig at internet. Of course, meron din po tayong problema. Paano nyo po o paano kayo makakatulong sa taong bayan para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan? It requires a political will and a decisive legislative agenda. Kaya nga po iikot ang aking plataforma sa providing quality education at all levels, modernizing healthcare, and upholding the rule of law, public order, and safety. At sa mga specific po na batas na gagawin natin, babalangkasin po natin kung anong mga pangkasalukuyang problema ng ating bayan at tutugunan po natin para magkaroon po ng direct impact sa ating mga kababayan to cushion their hardships arising from the conflicts. Of course, ang mga away-away sa politika over public service, dapat tugunan po natin ang problema ng nasalaylayan. I will have to lay down specific bills that I will push for enactment as soon as we are able to be given an opportunity to have a mandate from the Filipino people. Tatlong bagay po ang napakahalaga po na nakikita ko po, tignan po ninyo. Kung sakaling palarin po kayo
Ano po ang plano ninyo sa IPIRA? Sang-ayon ba kayo na i-repeal ito? At pangalawa, ano po ang masasabi ninyo sa public-private partnership at oil deregulation? On the IPIRA, it has to be subjected into a thorough review prior to its implementation, or what we call another repeal or amendment, or even its being scrapped in our family of laws, so to speak. If I may say it figuratively. Tungkol po naman sa oil deregulation law, there are some senators already who have been advocating for capitalizing on our own local sources of energy. Ito po, yung mga impact na ito ay dapat nating tignan, at dapat may angkop na batas para magkaroon pa tayo ng holistic at integral framework para sa ikabubuti po ng ating bansa. Kung tatanungin po kayo ngayon ng taong bayan, bakit kita iboboto? Iboboto niyo po ako dahil ako po ay may competence. Iboboto niyo po ako dahil wala po akong bahid ng korupsyon. At iboboto niyo po ako dahil tunay po ang aking intensyon at sincere po ang aking panawagan na minanilbihan po sa taong bayan. Ang aking pong hamon nga, kahit may PDAF po ako or wala, tutuloy po ako sa aking trabaho bilang senador, at alam ko po ang aking job description ng isang mambabatas. Yun po ang panawagan, at gusto ko pong kumbinsihin ang ating taong bayan. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga newcomers. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga bagong idea para hindi po tayo magkakaroon ng paulit-ulit na mga tao sa Senado, ngunit wala naman talagang nagawa. And this is the chance. If we do it now, we do it now so that we can benefit it all. Sabi ko nga, kung sabay tayong gigising, sasabay din tayong babangon. Mensahe niyo po sa ating mga kababayang Pilipino. Magmatsyag po tayo sa ngayong eleksyon na ito. Ito po, ang eleksyon ay mahalaga. This is a critical one because this will position what will happen in 2028. Kaya po tayo, suriin po natin ang mga kandidato. Sikat ka nga, pero kaya mo ba ang trabaho? Ang aking hamon po, lalo na sa ating mga kabataan at mga intelligent voters, makilahok po tayo because magkakaapekto po tayo sa ating mga desisyon para sa 2028. At baguhin na po natin ang konsepto na kung sino nagbibigay ng panandaliang solusyon ay yun ang iboboto natin. Suriin natin ng tama dahil makakaapekto po ito sa ating kasalukuyang dinadanas at sa mga panahong at mga taong parating sa ating bansa. Thank you so much, sir. Maraming